So dito may pinuntahan tayo ng isang grupo ng mga kababaihan or women's association na sila talaga mismo ang gumagawa ng kanilang mga produkto. So sa video natin ito ay tutunghayan natin ang proseso step by step na paano paggawa nito para matutunan din natin kahit nasa bahay tayo mga kalabers. Ito po yung bunga. Ito po yung mga ganitong hindi po siya itatapon. Pwede pa po itong itanim para may harvestan po tayo ulit sa after 6 months. So yun pala mga kalabers, after 6 months ay nakakapag-harvest na sila ng kanilang mga turmeric na mga tinanim nila dito sa kanilang garden. Yung mga hindi nila ginagamit ay tatanim nila ulit para may pag-harvestan na naman sila ulit. Pagkatapos naman ito ng kanilang pag-harvest, ay syempre ay lilinisan na nila gamit yung kanilang mga improvised na gamit, brushes, gunting. So yun po, so in free flowing water, so nililinis po nila yan para matanggal yung mga balat-balat at mga dumi-dumi. Tapos itong mga nalinisan nila ay dilipat na nila sa isang lalagyan and then proceed na sila sa next step na gagawin nila. So ito na ngayon mga kalabers, yung mga nalinisan nila ng mga luyang dilaw or turmeric. Ngayon naman ay kakaskasin na nila o tatanggalin na nila yung mga balat ng turmeric. And then yung mga nabalatan na, ihihiwain na po nila para sa next procedure nila, which is yung pagtatanggal ng katas o juicer o pag i-juice nila yung mga nahiwa nilang mga turmeric para makuha yung katas nito. So ganito na nga mga kalabers yung mangyayari. So ito yung kinukuha nila, yung katas nitong turmeric. So ito kasi yung pinaka kailangan nila. So yung juice nito. So yun yung gagawin nila ang turmeric powder. So mamaya mapakita natin sa video ito. So ito naman guys is yung mga sapal. So hindi nila tatapon yan dahil pipigain pa nila yan para makuha din yung mga katas nito. Para masaid po yung katas, kailangan pigain po natin kasi sayang naman. Please also like and share this video mga kalabers, and please don't forget na also to subscribe to our channel para din po sa mga next videos natin na siguradong magugustuhan at makakatulong sa inyo. Dati pala guys, so yung wala pa silang mga gamit gaya nitong pang juicer ay ginagadgad po nila itong mga turmeric. So gumagamit sila ng gadgaran para makuha nila yung gatas, tapos sa kanila ito pinipiga. So medyo hassle at medyo matagal yung proseso. Kaya simula nung nagkaroon sila ng gamit ay mas napadali nila guys. So yun. Ngayon habang nagagawa sila ng apoy at painitin nila yung kanilang kawali o kawa na gagamitin, ay naghahanda na sila para sa next step. So yun nga, bago ang proseso ng pagluluto ay kailangan muna salain yung mga juice na nakuha nila. So para ma-separate yung mga impurities nito at yung mga sapal na natitira para pure juice lang talaga yung maisama nila dun sa pagluluto. Ayan po mga kaisla, mga kalabers. So ayan guys, makikita nyo yung mga sapal o yung mga tira-tirang mga balat na naiwan dun sa strainer nila. So yun ang tinatanggal nila mga kalabers. So yun, at mag-mix na sila ng ingredients ng asukal. So ito po, tihalo lang nila dito sa turmeric juice na kanilang nakuha. Ilang kilo pong turmeric ang ginamit, yun din po yung kilo ng asukal na ilalagay na. So ibig sabihin mga kaisla ay may 1:1 na ratio po tayo sa paggamit ng asukal at ng turmeric juice. So kung 1 kilo ng asukal ang gagamitin natin ay dapat 1 kilo din na turmeric yung ginawa natin. So ngayon ay isasala na naman ulit natin yung na-mix natin na juice at saka asukal. So para matanggal din yung mga impurities ng asukal at ng juice na nakuha natin. Siyempre pag may gumagawa tayo ng mga pagkain ay siyempre observe natin yung rule. Standard operating procedures natin, siyempre yung paglilinis, kalinisan. Number 1 yan mga kaisla, mga kalabers. So ito tayo sa most exciting part ng process nila, syempre yung pagluluto. Kasi ito yung mas critical ay mas binabantayan nilang proseso. Kasi hindi ito basta-basta yung pagluluto nito. Kailangan tama lang daw din po yung apoy at syempre yung constant na pag-mimix nito habang ito yung niluluto. So yung kailangan din talaga nitong bantayan ng maigi at syempre matutunan kung sino yung gumagawa ng prosesong ito. So yun, at kailangan talaga nila itong bantayan at kontrolin yung apoy nito. Make sure na ito ay hindi na bubuo-buo.
So yan kailangan nilang haluin. Kumbaga nasa tamang paghahalo siya, tamang bilis ng paghahalo para makuha nila yung tamang consistencies and yung pagkikrystallize nito, kasi ito yung magiging final nila, yung crystallization nitong turmeric powder na niluluto nila. So yun, pag once na alam nila na malapit na itong maluto, ayan, hahanguin na po nila ito, mga kaisla, mga kalabers. Hanggang sa makita na nga nila yung ganitong consistencies nga na hinahanap nila, ganito guys yung pag-crystallize nitong turmeric